So sa mga sunod-sunod na mga buyer na pupunta dito sa aking manukan, may iba dito bumili ng mga per kilo. So ito na lang yung natitira. Bali kaunti na lang talaga. So bali lahat-lahat na nabawas po kasi dito is 55 yung na-out ko na per kilo sa 250. So tumitimbang yon ng mga 1 kilo, 1 and 1/4. May iba 1 and 1/2. So yon. So ito na lang yung naiiwan kasi may gusto kong gawin dito na mga breeder ay hindi ko ito ibibinta. So yung iba tulad niyan mga maliliit pa. So yan naman po yung ating palalakihin para i-ano natin kung mayroong kumuha na 250 per kilo. So far ay hindi ako na hindi ako takot na magpaparami ng ating mga native chicken sa kadahilanan na always tayo nasa-search sa supply. Kasi halos kasi ng mga kapitbahay ay pupunta dito. Mostly sa aking mga buyer, mga kapitbahay pag may mga okasyon, mga birthday at kung ano-ano pang mga okasyon dyan, di ba? So yan, mga maliliit, yan na lang po yung palalakihin natin. So ito na lang yung natitira talaga dito sa ating ranging area. Hindi na siya gaano kadami compare nung nakaraang linggo. Yung iba dito, bumibili ng 2, 3 ng per kilo. So hindi ko na lang siya kinuna ng video. Kasi nga minsan kung ako lang dito, ang hirap kumuha po ng video ho dito. Kasi kailangan damputin mo sila lahat yung gusto mong i-out. So just in case kung meron na akong kasama dito para tumulong sa atin, kaya yun, pwede na tayong makapag video. Pero yung 2 lang 3 minsan hindi ko na binavlog yun. So para sa akin ay maganda pa rin ang 250 per kilo. Kasi may nag-comment sa akin nung nakaraan na sa kanilang lugar ay 170 per kilo. Tapos ang feeds ay halos magkapareho lang kami ng presyo. So masyadong mababa. Wala kang kikitain siguro sa 170 per kilo sa panahon ngayon na sobrang mahal ang feeds. So tulad ganyan, iintayin na lang natin yan pag mag 1 kilo. Ayan. Doon iba. So ito na lang po yung palalakihin po natin yung iba. So ang dami pong nabawas dito. 50 plus ang nabawas sa per kilo. Imagine that. Halos 1 kilo mahigit yung na-out sa 250 per kilo. So sa aming area dito sa lugar namin sa Bukidnon, napakaswerte dahil hindi kababaratin dito ng mga buyer. Yan. Yan, for example ito yung gagawin ko na ito basilan to. So mag 6 months na ito malapit na ata itong mangitlog. So yan, mag-select tayo na gawin natin pang breeder dahil yung ibang breeder ko dito ay medyo may edad na rin. So tulad ganito, yan, palalakihin naman natin yan. Ito rin iba.
Para kung merong kukuha dito ng ano, ng per kilo, meron tayong ma-out. Ito din, no. Ito yung isa sa crossbreed ng Shamu Basilan, no. Ito, tingnan natin, ha. Ayan, no. Shamu Basilan. Ito rin isa. Ayan, no. Ayun, Shamu Basilan. Actually, maganda ang pag-aalaga ng native chicken, lalo na kung bibilin sa tamang presyo. Pero kung hindi magandang presyo na, sa tingin mo parang lugi ka. Walan ka na ng gana sa pag-alaga ng ganitong mga manok, ng mga native chicken. So actually, hindi ako gumagamit po ng incubator po dito. Pero marami din ang aking mga breeder dito. So yan, mabilis ding paramihin ang ating mga native chicken. Itong mga basilan na ito ay napakagandang alagaan para sa akin lang, dahil in 2 months pwede mo na siyang ma-out sa per kilo na 250. So bukas gagawa tayo ng video, no, na yung ating basilan umabot siya ng 1 kilo sa 2 months mahigit, wala pang 3 months. So kuha tayo ng sample bukas para makita natin kung gaano ka profitable itong pag-alaga ng basilan. Sampin versus basilan, mas mabigat konti itong itong basilan. Kung sa per kilo, hindi ka lugi. So imagine ito ay nabawasan ito ng 50 plus. Ang natitira ito na lang, konti na lang. So sa iba na gusto pang mag-inquire, kung meron ba akong 2 months old na basilan, 45 days old, meron pa tayong mga 1 month old doon sa ating kulungan, no? Mga sampin 1 month old meron pa tayo kung sino yung gustong bumili. So mensahe lang kayo doon sa ating page na Dasron Channel para i-send ko sa inyo ang mga presyo. Pero kung gusto nyong kumuha ng per kilo dito, kaunti na lang to. Hindi na siguro abot ng 15 to, yung per kilo. Pero mag-message pa rin kayo, baka pwede namin kayo mapagbigyan ng per kilo dito. Yun na iba. Umalis na. So doon, yung ating kulungan doon,
puno pa rin yan ng mga sisiw, mga 1 month old, days old, mga weeks old, at saka meron ding mga 45 days old. So message lang kung sino yung gusto. Siguro mga next month pa siguro ito. Pwede na natin itong per kilo yung iba. So ito yung gawin natin na example bukas. Ito isa. Ito. Wala pa ito siyang 3 months. Pero tumitibang na po siya ng mga 1 kilo. So gawin natin itong example sa next video natin. Pero hindi natin pakainin para makuha natin yung mga exact na timbang ng isang 2 months old mahigit na basilan. So yan. So ito pa, meron pa tayong dagdag na Shamu Asil, oh. Yan. Yan, oh. Kuha tayo ng isa sample. Ayan. Inahing manok na may biguti. So yan, ipupugan na natin ito. Yan. Tapos meron pa doon, napipisa pa. Baka bukas na lang din yon. Yung ating pure basilan. So nagbreeding tayo ng pure basilan. Kasi meron din nag-inquire kung meron ba daw akong pure basilan. So ayan. Hindi ata maklaro, ah. Ayan, oh. Yan yung pure basilan. Ito rin, oh, pure basilan to. Merong 3 sisiw pa. Siguro hindi pa napipisa yung iba. So hintay na lang natin yung iba. Okay. So as of now, yung Shamu Asil lang muna yung ipupugad natin. Okay. So actually mabilis lang paramihin ang ating mga sisiw kahit or mga ating mga manok kahit walang mga incubator tayong ginagamit. Basta't marami tayong mga inahin na ginagamit. But advantage sana kung meron tayong mga incubator talaga. Kasi tuloy-tuloy ang pangingitlog sa ating mga inahing mga manok. But as of now, wala pa tayong incubator, so ito na lang muna. Natural hatch lang muna tayo. So yan yung ating Shamu Asil. Meron siyang siyam na sisiw, oh. So yan. So konti lang yung aking Shamu Asil dito kasi nga ano lang, bali ilang inahin lang to, 3 lang. So baka dito kukuha tayo na gawin natin na magdagdag tayo ng Shamu Asil kasi marami din nag-inquire. Maganda ang Shamu Asil kasi mas mahal ito sa sampin, mas mahal ito sa basilan. Talagang malaki ang diferensya nila sa pag pag mayroong bumili pag 1 month old. As of now na yung Shamu Asil, marami pang magka-interest na mag-alaga nito. But what if darating yung araw na wala na, di ba? So at least meron tayong mga native chicken na inalagaan pa dito na for meat type. Kasi hindi talaga nalalao sa mga native chicken kasi maraming gusto na mag-alaga at gawin na for meat type ang ating mga native chicken. May mga okasyon for personal consumption. Ayan, napakaganda ang mga native chicken. Maganda din ang ang per kilo namin dito sa Bukidnon. Actually naglalaro po siya sa 250 to 280 per kilo. Minsan may 300 nga po dito. But sa akin mostly dito sa nakikita po ninyo nasa 250 per kilo lang. Okay. Ang talagang problema ko dito by the next day kapag magpakain ako niyan. So itong inahin na ito ay matatapang. Ganoon na talaga yung mga asil, no. So yun, mga kamay ko tinutuka.
So yun lang ang problema sa ganitong manok. Sobrang tapang po nila. Yan o, inahin na may bigote, kakaibang inahing manok to.